Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3, Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. Ayaw ko po sana itong i-content. Kasi baka sabihin ng mga tambalos-los, masyado kong pinupuna ang Pangulo. Ang problema ho kasi, kapuna-puna, may kulang. Nakulangan na naman ako sa ginawang pagbati dahil nga Kapaskuhan ni Pangulo. Ibang-iba po sa ginawa ng pangalawang Pangulo. Siksik, liglig at umaapaw po ang kanyang pagbati sa ating lahat. Hindi lang po sa ating lahat, kundi kasama ho dito mga ka-PL ang mga frontliner, OFW, si Mayo, at sa ating lahat mga ka-PL na mga hindi po empleyado ng gobyerno. Pero ang Pangulo mga ka-PL eto na naman tayo. Kulang na kulang sabaw mga ka-PL kung baga. Ang resibo ipapakita ko sa inyo. Pero bago po tayo magsimula, makikisuyo muna sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag nyo pong kalimutan, palike na rin po sa video. Maraming salamat. Makikisuyo lang. Simple lang naman sana talaga ito mga ka-PL, pero kulang na kulang talaga. Ang ginawang pagbati ng Pangulo. Ibang-iba sa pangalawang Pangulo. Ramdam mo mga ka-PL yung pagmamahal niya. Respeto. No? Unahin natin si BP Sara bago si Pangulo mga ka-PL kasi pinali yun. Pang pinali. Ayan Christmas message. Assalamualaikum, madayaw, ug mayang adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Malugod kong binabati ang ating mga kababayan ng isang maligayang Pasko. Ayan. Yan. Kapaskuhan nga Para sa akin mga ka-PL, pangkalahatan na sana ito Okay na ako dito Solve na ako dito. Ulitin ko nga. Hindi ka man empleyado ng gobyerno, tambay, bata matanda, may ngipin o wala. Ayan. Basta lahat na. Itong pagbati niya. Okay na tayo dyan, pero hindi pa nakontento ang pangalawang Pangulo mga ka-PL. Na dahilan kung bakit nasabi ko na mas malaki po ang kanyang respeto at pagmamahal sa ating lahat kaysa kay Kuting. Ito pangalawa Christmas message to all OFWs and Filipinos living abroad. Mga ka-PL, lilinawin ko lang. Yung una kong binasa hanggang sa pang-apat na babasahin ko mga ka-PL, napakahaba po ng caption ito. At maliban po sa napakahabang caption, may kalaki pa po yan na video ni BP Sara. Makikita po natin sa kanyang page nga na Inday Sara. Kita niyo naman siguro, di ba? Hindi ko na lamang po babasahin. Ang ibig kong sabihin dito mga ka-PL, mas gustong ipaabot ni BP Sara hindi lamang pangkalahatan ng mensahe, kundi empleyado ng gobyerno, mga OFW, at sa ating mga simpleng mamamayan lamang. Ito ang pangatlo, Christmas message for all frontliners. Ayan kasama na po dyan mga ka-PL ang sundalo, pulis, bumbero, doktor, nurses, iba pang health workers, disaster response personnel at lahat ng first
responder, ayan, emergency personnel at mga quick response terms. Ayan, teams, sorry. Di ba? Napansin nyo po, mga ka-PL, nakuha nyo po ang ibig kong sabihin? Ang pagbati ng pangalawang Pangulo, talagang ito para sa inyo. Ito naman para sa inyo. Hindi kasi, iba kasi yung, magbibigay tayo ng pagbati kasi Kapaskuhan. Batiin natin yung ating mga kababayan lahat. Tapos na. Wala na. Bahala na kayo dyan. Basta binati ko na kayo. Wala akong paki sa inyo. Hindi ko na kayo kailangan pa isa-isahin. Kulang, mga kapil. Kulang sabaw. Ayan. Pang-apat, Christmas greeting for Southeast Asian Ministers of Education Organization o CMEO, mga ka-PL. Ayan, di ba? Napansin nyo po? Ganon kamahal ni BP Sara tayo, mga ka-PL. Ganon niya tayo binibigyan ng respeto. Hindi yung basta lang makagawa ng video greetings, makapagbati lang sa ating mga kababayan. Hindi ganun. Iba siya. Ibang-iba siya. Kay Kuting. Ngayon, eto na. Dito na tayo sa pinali, mga ka-PL. Ipakita na po natin may pagbati din naman po ang ginawa ang Pangulo. Meron din. Baka sabihin ng mga tambalulos dyan. May pagbati naman nga, meron. Kumbaga sa ulam, mga ka-PL, kulang sa timpla. Ayan, ayan, Bongbong Marcos. Ayan. Ngayong Pasko, buksan natin ang ating mga puso at tahanan at ipadama ang pagmamahal at saya sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na sa lubos na nangangailangan. Ayan, maligayang Pasko sa inyong lahat. Maliwanag? Nagbigay? Yes. Nagbigay ng mensahe para sa ating lahat, mga ka-PL. Pagbati dahil nga sa araw ng Kapaskuhan. Yun na yun. Hindi mo binanggit yung mga pulis din. Maligayang Pasko sa inyong lahat, mga frontliner, OFW. Wala sasabi, mga speech niya, kayong mga OFW, ang makabagong bayani. What? Hindi mo nga binigyan ng special na pagbate? Mr. President, kulang talaga. Kulang. Kaya, para sa akin lang, opinion ko lang ito, mga kapila, na pasensya na. Opinion ko lang ito. Mas malaki ang puso ng ating pangalawang Pangulo kaysa sa ating Pangulo. Karapatan ko naman siguro magbigay ng opinion, di ba, mga ka-PL? Dahil ang Pangulo, tayo lang po ang nagluklok sa kanya. Hindi po siya makakarating sa bangkong inuupuan niya ngayon kung hindi po dahil sa atin. Kaya ang bawat isa sa atin, mga ka-PL, may karapatan na questionin, punain ang mga kakulangan ng isang Pangulo. Tayo po ang nagluklok sa kanya. Hindi niya po kayang iupo ang kanyang sarili sa bangkong inuupuan na pinag-aagawan ng mag-isa. Tayo po ang nagbigay ng kapangyarihan sa kanya. Okay? Yung mga hindi pumupula sa Pangulo, iba na ang turing nyo sa kanya. Panginoon na. Panginoon na ang turing nyo sa kanya. Hindi na isang Pangulo lang. Okay, pangalawa, isali na rin natin ito. Ayan. Bagamat may nakalagay dyan na maligayang Pasko, maligayang bagong Pilipinas sa ating lahat, bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, mahal ang bugas. yun. Alam niyo, yung bugas sa Bisaya yun bugas, sa Tagalog, bigas, siyempre.
Hindi man po talaga ito pagbati sa araw ng Kapaskuhan, mga ka-PL. Para sa akin, napanood ko kasi itong video na to, parang short film ho siya, na ang narrator po ay ang bata. Kinikwento niya ang kanilang buhay noon sa ngayon, na noon daw, noon sabi natin na administrasyon ni Digong, Tatay Digong, hirap daw ang buhay nila, nasa dilim. What? At ngayon daw, ngayon, siyempre, administrasyon niya maliwanag na daw ang buhay nila. Marami na daw silang trabaho. Maraming trabaho, maraming nga wala ng trabaho. Mr. President, nagbibiro po yata kayo. Huwag naman pong ganon. Gagawa kayo ng video na sasabihin ninyo, noon, madilim ang buhay namin. Hirap kami. Pero ngayon, maliwanag na ang buhay. Parang may sinisisi ho kayo sa video ninyo. Ulitin ko, hindi po ito personal na pagbati. Itong pangalawang pinakita ko sa inyo. Pero itong una, ay maliwanag naman talaga May nakalagay kasi na maligayang Pasko. Di ba? Kulang na kulang, mga ka-PL. Mapapansin po ninyo, sa simpleng pagbati lang ng pangalawang Pangulo at ng Pangulo. Dito sa pangalawang Pangulo, nandoon po yung puso niya mararamdaman mo Pero sa Pangulo, basta lahat na, ratsada na kayo dyan. Pagkalahatan na, bahala kayo dyan. Tamaan kayo ng pagbati o hindi. Diba sabaw, mga PL? Ano po masasabi ninyo? Kayo na lang po ang umusga sa Pangulo at sa pangalawang Pangulo. Pero basta para sa akin, mas malaki po ang puso ng pangalawang Pangulo. Kaya, Duterte pa rin. Okay? Hanggang dito lang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-iingat kayo lagi. Mahalin natin ang Pinas. Be blessed.